There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya agad ang idinulot ng bagyong Basyang na 2 beses naglandfall bago humina at naging tropical depression. Bukod kasi sa kabi-kabilang pagbaka sa Visayas at Mindanao, nagdulot ang bagyo ng landslide na ikinasawi ng 4 sa Cagayan de Oro City. Isa sa mga nasawi, sanggol na 11 buwang gulang lang. Sa burol at libing na niya maisusuot ang gown na gagamitin sana niya sa kanyang unang kaarawan. Nakatutok si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Basyang kagabi, abala ang mga rescuer na ito sa pagkuha sa labi ng mag-anak na natabunan ng lupa sa Zone 1, Sambulawan, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Balot ng foil, isa-isang binuhat ang 4 na bangkay. Mag-asawang edad 47 at 35 at kanilang mga pamangkin, isang sanggol na 11 buwang gulang at batang edad 12. May 2 pang naitalang nasugatan. Pagputok ng liwanag, balay na ng slide guys ba? Patyagi upat ka tao. kita ang pinsalang iniwan ng pagguho. Sa kwartong ito, kung saan natabunan ang mga nasawi habang nagpapahinga sa kasagsagan ng bagyo, tumambad ang makapal na putik. Sira-sirang mga gamit ng mga biktima, pati mga damit na pilit isinalba ng kanilang mga naiwan. Kabilang na riyan ang isang pink na gown na isusuot sana ng pinakabatang biktima para sa kanyang unang kaarawan. Pero dahil sa trahedya, sa burol at libing na lang niya ito maisusuot. Atong ipaimbestigan sa barangay kay kagabi medyo walang pa man, and then kay sa pipila ka tuig nga nilabay wala akong may anang incident kini na, so mutong atong gikon sa barangay kung sa pa ilang deeper nga investigation. Sa ibang barangay sa lungsod, baha naman ang namirwisyo sa kasagsagan ng bagyo. May mga nirescue sa hanggang bewang na baha sa barangay Kugman. Nagmistulang ilog naman ang mga kalsada sa barangay Bugo. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Sa ibang bahagi ng Northern Mindanao naman, winasak ng ragasan ng ilog ang isang bakal na tulay habang gumuho ang ilang struktura sa tabing ilog. Ang Camiguin Airport naman, binaha kaya pansamantalang isinara. Nakatutok si Salima Refran. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Basyang kagabi sa Pugaan, Iligan City, tinignan ng kumukuha ng video ang level ng tubig sa ilog para sa kanilang seguridad. Medyo delikado. Iwinasiwas ng malakas ragasan ng tubig ang steel bridge hanggang sa tuluyang gumuho. Alaka, Ginoo ko! Mahigit 1 taon pa lang mula nang matapos ang naturang tulay. Ayon sa may-ari ng video, tumaas pa ang tubig matapos ang ilang minuto, kaya lumipat na sila sa mas mataas na lugar. Matinding pagbahari ng iniwan ng malakas sa pag-ulang naranasan sa barangay Mahayahay. Sa lakas ng ragasan ng tubig, inanod na ang mga sasakyan sa kalsada. May isang tuloy ang tinangay ng tubig. Maya-maya pa, inanod na rin ang 2 pang sasakyan hanggang sa tumama ito sa barikada. Nakunan din sa parehong barangay ang pagtangay ng baha sa isang pulang pick-up. Umabot hanggang bewang ang baha sa kalsada, kaya nagmistulang ilog kasunod ng walang humpay na pag-ulan. Naalarma rin ang mga residente sa First Riverside, Palao dahil sa nagngangalit na tubig sa ilog. Ang strukturang yan, mapapansin unti-unti nang nasisira dahil sa lakas ng tubig. Hanggang tuluyang itong bumagsak. Oh my God! Guys! Jesus Christ! Isa-isa ring natumba at inanod ng baha ang iba pang strukturang malapit sa ilog. Agad naman itong nirespondehan ng mga otoridad. Uy, ang sinwa! Dahil sa pagbaha, sa tulay namang ito sa Iligan City pa rin, naglutanga ng samot-saring basura. Ang Tubod Bridge hindi na nadaanan kanina madaling araw dahil sa taas ng tubig.
Sa Barangay Tipanoy, ikinasa ang rescue operations para sa mga residenteng binaha. Nag-deploy rin ng rescue teams ang lokal na pamahalaan sa iba pang mga barangay sa Iligan City na nalubog sa tubig. Tumulong din ng Philippine Coast Guard Lagindingan District na nag-deploy naman ng mga rubber boat, lalo't mahirap na maabot ang ibang lugar kung saan mataas na ang baha. Mahigit 1,000 pamilya na ang nag-evacuate pasado alas 8 ng umaga kanina. Gahapon pa. Anong gabi eh? Hapon pag yun, kanya, karon. Buntag na lang, wala may katulong. Umabot naman sa 21 maapektadong barangay. Pinapayuhan ang mga residenteng nakatira sa mabababang lugar na lumikas. Sa Tandag City, Surigao del Sur, tila waterfall ang bumuhos na baha sa mababang bahagi ng Barangay San Antonio. Ang mga bahay pinasok na ng tubig. Hala, grabe! Ayon kay Youth Cooper Jeline Estrada, lumikas sa mga residente sa Barangay Health Station at covered court. Inanunsyo naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang pansamantalang pagsasara ng runway 0725 ng Camiguin Airport. Dahil daw yan sa pagbahang dulot ng umapaw na sapa. 2 flight ng Cebu Pacific ang kinansela dahil dyan. Kalaunay humupa rin ng baha. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok 24 oras. Puspusan po ang paghahanda ng GMA Kapuso Foundation ngayon para maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Basyang sa Iligan. Inaasahan ng ilang kongresista na sa Lunes ay isasama na sa pag-uusapan ng plenaryo ang 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong hawak na ito ng opisina ng House Speaker. Ang mga pagdaraanan nito para umabot sa Senado kung sakali sa pagtutok ni Darlene Cai. 3 araw matapos maihain, sakalang na-transmit kahapon sa tanggapan ni Speaker Bogie D ang 2 verified impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang una ay isinampa ng mga dating kongresista sa Makabayan Bloc at inendorso ng parehong bloc. Habang ang ikalawa ay isinampa ng ilang civil society and religious groups at inendorso ng ML Party List at Akbayan Party List. Base sa impeachment rules, meron lang ang Speaker na 10 session days para isama ang mga reklamo sa order of business ng plenaryo ng Kamara. Matapos nito, may 3 session days ang plenaryo para i-transmit ang mga reklamo sa Justice Committee. Sabi ng Justice Committee member na si Terry Ridon, inaasahan nilang sa Lunes ay maisasama na sa order of business ang 2 impeachment complaints laban sa bise. Sabi naman ng committee chairperson na si Jervy Luistro, pwede pa ring humabol na maghain ng iba pang reklamong impeachment laban sa bise. So long as wala pang nare-refer sa Justice Committee, let us remember that the process of initiation is completed by the referral of the plenary of the impeachment complaint to the Justice Committee. Ang isa pang pwedeng mangyari ayon kay Ridon ay ang fast track mode kung saan 1/3 ng Kamara o 105 na mga kongresista ang mag-e-endorso ng articles of impeachment laban sa bise bago direktang ipadala o i-transmit sa Senado. Pero sabi ni Luistro, dapat maingat sa paraang yan lalo't idiniin na ng desisyong inilabas ng Korte Suprema ang pagsisiguro ng due process para sa bise. Kasi dyan nagkaroon ng requirement ang ating Supreme Court in the first decision na dapat mabigyan ng notice ang respondent at dapat mabigyan ng pagkakataon ng respondent to file an answer to the impeachment complaint, no? That is in as far as the first decision is concerned. And then with respect to the recent resolution, evidence must be attached to the impeachment complaint and that the same must be sufficient to support the impeachment complaint. Kaya para kay Luistro, mas mabuting maglabas ang Committee on Rules ng bago, mas malinaw at mas detalyadong mga patakaran sa impeachment proceedings alinsunod sa resolusyon ng Supreme Court. Tiwala naman ang mga complainant na may sapat na basihan ang mga reklamo laban sa bise na halos kahalintulad ng mga inilatag ng ipa-impeach si Duterte noong 2025. Kabilang dyan ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery at commission of high crimes dahil sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education, gayon din ang umano'y tangkang pagpapapatay ng bise sa Pangulo, First Lady at dating Speaker sakaling may mangyari sa kanya. Nauna nang itinanggi ni VP Sara ang mga alegasyon pero tuloy ang paghahanda ng depensa kung ma-impeach. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras.
Tinawag ng Pangulo na political move at walang basihan ang dalawang impeachment complaint na inihain laban sa kanya. At idineklara ng insufficient in substance ng House Committee on Justice. Nakatutok si Jonathan Andal. I'm glad that the impeachment complaints against me have been are finished. Unang beses ito na nagkomento si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Kasunod yan ang pagdedeklara ng House Committee on Justice sa mga reklamo bilang insufficient in substance. I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move. We can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. Dumistansya naman ang Pangulo nang tanungin kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. Kaninang umaga nasa Maynila ang Pangulo para sa groundbreaking ng itatayong pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Allied Health Services Building sa lokasyon ng isang pasilidad ng ospital ng Maynila. Pag binuksan na ito, aabot sa 5,000 medical students ang pwedeng mag-enroll kumpara sa dating 300 lang. On behalf of the people of Manila, we wish you good health. We wish you to be successful, and we will continue to support in our own little way. Inanunsyo rin ng Pangulo ang paglulunsad ng bagong science courses sa PLM, ang Medical Technologies at Radiologic Technologies. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na naglaan ng pamahalaan ng 500 bilyong piso sa sektor ng kalusugan ngayong taon. Batid natin ang mga pagsubok na pilit na hinaharap ng ating mga kababayan. Kulang ang akses sa serbisyong medikal. Kulang sa modernong teknolohiya at pasilidad sa mga ospital. Kulang mga healthcare center at healthcare worker sa ating mga bayan. Nananawagan ako sa ating mga kababayan. Samantalahin ninyo ang mga programang ito upang mapangalagaan ang inyong mga sarili. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, doble ingat sa mga binibiling mumurahing gadget at makagaling yan sa sinalakay na bodega sa Olongapo. Bistado ang operasyon ng 5 Chino roon kung saan inaayos ang mga reject at sira-sirang gadget galing China para pagmukaing bago. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Pangkaraniwang warehouse kung titignan ito mula sa labas. Pero ang bodegang ito na nasa loob ng Subic Bay, Freeport Zone sa Olongapo City, imbakan pala ng reject o pinaglumaan na gadgets mula China. Kasama ang mga taga-National Telecommunications Commission, ni-raid ng PNP CIDG ang warehouse na na-monitor daw nilang nag-ooperate October 2025 pa. Bukod sa walang kaukulang mga permit, ito rin ang tindahan o pinanggagalingan ng mga ibinebentang substandard na gadgets kung saan-saan. Nakakuha po tayo ng mga sari-saring laptop, refurbished laptop at assorted cellphone na nagkakahalaga ng 12,195,000. Ito ay galing sa China. Mabibili lang yung mga tablet na ito sa halagang 2,000, mga refurbished laptops at mobile phones na ito sa halagang 2,000 hanggang 5,000 pesos. Ang nasa likod ng operasyon, puro dayuhan. May nahuli tayong 5 Chinese national. Sila po yung mga nagmamay-ari, yung manager, supervisor, at isang Pilipino. Kung saan siya naman po sir yung nag-act as translator ng mga Chinese na ito. Magko-coordinate din po kami sa Bureau of Immigration para alamin kung ito bang mga Chinese national na ito ay may mga kaukulang papeles. Ayon sa CIDG, isa-isang binubuo ang mga sirang gadgets dito. Sinasalpakan at pinapalitan ng kung ano-anong pyesa kaya garantisado nakamura nga ang tatangkilik, hindi naman nakatitiyak sa kalidad. Wala silang permit galing sa NTC, ibig sabihin unang-una hindi sila nagbabayad ng tax. Pangalawa,
pag bumili tayo ng mga ganitong laptop at mga cellphone, wala itong warranty. So kung masisira, kahit nakamura nga tayo, hindi naman natin sigurado yung kalidad. Ang mga suspect na sinisika pa naming makunan ng panig, kakasuhan ng paglabag sa Consumer Act of the Philippines, Unfair Competition Act at Ecological Solid Waste Management Act. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Parang karaniwang paninda lang kung ilako online ng kanila mismong mga nanay ang dalawang sanggol na nasagip ng pulisya sa Bulacan at Pampanga. Kung paano nasa kote ang mga suspect sa pagtutok ni Von Aquino. Sa tapat ng isang simbahan sa Angeles, Pampanga, nasagip ng PNP Women and Children Protection Center at City Social Welfare and Development Office ang isang 2-day-old baby boy. Ayon sa PNP WCPC, tinangka siyang ibenta ng kanyang mismong ina gamit ang social media sa halagang 30,000 pesos. Ang alok kunwaring kinagat ng pulis na nagpanggap na buyer. At nang iaabot ng sanggol ay agad itong ni-rescue. Yun ang nakakalungkot kasi as it appears, para lang siyang commodity na ino-offer. So, very crucial na pag nakapag-engage kami nito, dapat mabilisan. Kasi paano kung mapunta sa maling kamay itong mga batang ito? Katwira ng ina ng bata, hindi niya planado ang pagbubuntis at gagamitin daw sana ang pera para ipagamot ang isa pang anak na may karamdaman. Inaresto siya ng pulisya. Sa isang fast food branch naman sa Baliwag, Bulacan, sinagip ng PNP WCPC at City Social Welfare Office ang isang 3 buwang gulang na sanggol na babae. Ayon sa WCPC, tinangkaring ibenta ng kanyang ina ang sanggol sa halagang 130,000 pesos gamit din ng social media. Bukod sa ina, inaresto rin ang lola at tiyahin ng sanggol. Allegedly, ito yung pampiyansa doon sa tatay nung sanggol dahil nakakulong, and then pampagamot or pangpa-opera ng lolo nung sanggol. Kaya medyo malaki yung demand money nila. Wala pang 2 buwan ang taong ito pero 5 bata na ang nare-rescue sa pagbebenta online, kapantay ng lahat ng na-rescue sa buong taon ng 2024. Dahil umano sa talamak na bentahan ng sanggol online, isinama na ng PNP WCPC sa kanilang advokasya ang pagpapalaganap ng impormasyon sa mga komunidad kaugnay sa tamang proseso ng pag-aampon ng bata. Ang mga inaresto, maharap sa mga kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang mga sanggol naman ay itinurn over na sa National Authority for Child Care. Kami po ay masusing mag-iimbestiga, manghuhuli at magkakaso sa mga taong nagbebenta ng sanggol o ng bata na ginagawang kalakal ang mga ito. Tandaan po natin, bawat sanggol, buhay yan. Hindi po siya pareho ng isang bagay o isang hayop na pwedeng ibenta. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Ika-minute na, mga kapuso, at ang magkakatid ng latest sa showbiz happenings. Ang mukha ng batis ng katotohanan sa Encantadia Chronicles Sangre, si Ashley Rivera. Ashley! Thank you, Sir Emil, and happy Friday mga kapuso! Giving 90s vibes ang birthday photoshoot ni Sparkle star Michael Sager na soon ay mapapanood na sa Born to Shine. Ang cast ng upcoming Kapuso series may pa-birthday surprise pa sa aktor. Makichika kay Nelson Canlas. Walang kaalam-alam si Michael Sager na isang sorpresa pala ang naghihintay sa kanya sa pictorial ng kanilang upcoming GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. During lunch break, nagsama-sama ang ibang cast members at marami pang iba para kantahan si Michael. Naka-huddle kasi sila, akala ko nagdadasal. Sabi ko, may ini-interrupt ba ako? Yung pala may pa-surprise sila. So in fairness, nagulat ako and I'm so happy lang. It was such a warm surprise. Dumating at nakigulo naman ang mga malalapit na kaibigan ni Michael na sina Thea Astley, Kailin Alcantara at Mark Bautista. Yung reaction mo kanina, birthday niya? Birthday niya? So sabi ko sa kanya, bakit mo siya pupuntahan? Dapat siya pumunta dito. Sabi niya, birthday niya kasi, okay. Ang birthday message ko, sana po bumait na po si Michael. Mark,
Alam mo, I'm so happy for you, Michael. Magpakabait ka lang at you'll go a long way. Next! Sa IG, pinusuan ng netizens ang golden hour pictorial ni Michael na may classic 1950s vibe. Buhos ang mga pagbati kabilang ang ex-PBB housemates niya. Pinili ito ng Sparkle Star as a way to express himself sa kanyang kaarawan. I'm an old soul eh. I mean, I love the old music and stuff like that. I chose a vintage car kasi parang gusto ko i-bring back yung old Hollywood vibes. I don't know, kahit bata ako parang gusto ko yung times na yun. And feeling ko it's just, it's close to me. And for my birthday, I wanted to show a bit of my personality. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Beauty pageant ang pronta pero prostitusyon na pala. Nasagip dyan ang halos 30 babae, kabilang ang 5 menor de edad. Tunghaya ng operasyon sa Bulacan sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive! Mistulang rampa para sa beauty pageant ang eksena sa isang resort sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang mga babae na galing sa iba't ibang lugar sa Bulacan, naka-shorts at pang-swimming attire pa. Pero ang inaakalang pageant, parte pala ng modus para sa prostitusyon ng mga kabataan. Kaya nang makuha na ang bayad, nasagip ang 29 na babae. 5 sa kanila, umano'y mga menor de edad. Ang modus operandi ng grupo ay nagdadala ng mga kababaihan sa isang resort somewhere in San Jose del Monte, Bulacan, kung saan in the guise of an outing, pinagsiswimming, tinitreat yung mga victims. But then apparently may mga customers pala na dinadala din ng grupong ito doon sa resort para ma-view yung mga kababaihan at makapili sila kung sino ang kanilang ilalabas o doon mismo gagamitin for a fee. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng isang NGO kasamang DSWD. Dinala ang mga nirescue ng mga kabataan sa NBI headquarters sa Pasay. Wala pang pahayag ang 2 arestadong suspect na naharap sa kasong walang piyansa. Sasailalim sa counseling at psychological intervention ang mga biktimang nasagip sa operasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Wala nang guro sa mga pampublikong paaralan na magre-retiro bilang Teacher 1. Yan po ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa oath-taking ceremony ng halos 3,000 guro at school heads na na-promote kanina. Ang magandang balita para sa mga guro sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa nakalipas na mahigit 10 taon, nanatiling Teacher 1 si Teacher Eloisa na nagtuturo ng math. Sa Hunyo, magre-retiro na siya dahil magsi-65 years old na siya. Pero ilang buwan bago magretiro, isang magandang regalo ang kanyang natanggap. Ngayon, isa na siyang Teacher 3 na may mas mataas ng salary grade. Isa si Teacher Eloisa sa halos 3,000 DepEd NCR teachers at school heads na nanumpa ngayong araw sa ilalim na expanded career progression system na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. I was about to take my schooling. The problem is nagkaroon ng event sa rather ng something sa family. Yung pinakabunso kong anak nag-asawa, so I have to take care of the baby. Hindi na ako nagkaroon talaga ng chance. So when I heard about the ECP program, that's the time I grabbed it. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng Pangulo ang mga guro na tumatayong pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Batid raw niya ang kanilang mga sakripisyo at kinilala ang pagpupursige ng mga guro kaya't siniguro niyang maibibigay ang mga benepisyong nararapat para sa kanila. Sa ilalim ng programa, palalawigin ang career path ng mga guro para umangat base sa merit system. Magbubukas din ng mga bagong posisyon sa mga bagong graduate. We have ensured that the 2025 Service Recognition Incentive for teachers and non-teaching staff was released, with an additional 7.3 billion pesos provided so that every eligible teacher receives this benefit in full. No public school teacher should retire as Teacher 1 anymore.
kada promote, tataas din ang sweldo ng isang guro. Kaya hindi lang ito rangko, kundi may benepisyo din ho ito. At ito yung talagang pagkikilala dun sa serbisyo ng isang guro. Pagka na-promote sila, kinikilala yung skills nila in teaching, tapos syempre gaganahan din yung tao pag magturo. Pinush talaga ako ng principal kasi sabi ko, retiree na po ako ma'am, nahiya naman ako, hindi ko papapromote pa. Sabi niya, sige na, i-push mo na yan ma'am, talaga may privilege ko talaga to. Maraming salamat talaga. Ayon sa Department of Education, 100,000 na mga guru pa ang target na ma-promote ngayong taon sa ilalim na Expanded Career Progression System. Ngayong taon din target ng kagawaran na mapuna ng mga bakanteng teaching positions. After this year, wala na tayong deficit sa teachers shortage. Yes. So, kasi every year nag-hire tayo ng ilang 20,000, ganon. So, since nag-umpisa yung Marcos administration, tuloy-tuloy yung hiring. Papalitan na rin ng DepEd ang mga polisiya na nagre-resulta sa mass promotion o pagpasa ng mga mag-aaral kahit hindi naaabot ang sapat na learning standards. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. May mga maestrado na umunong nagbibigay ng legal guidance kay Senate President Tito Soto sakaling maiakyat sa Senado ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Napag-isipan na rin ni Soto ang posibleng schedule ng paglilitis. Nakatutok si Ian Cruz. Hindi pa tiyak maakyat sa Senado ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon pa lang, may paghahanda ng ginagawa si Senate President Tito Soto. The Senate is always ready. Kasi part of our job yun kasama sa rules namin yan. Meron din kaming approved rules of impeachment dati. It's still there, it's standing. All we have to do is ratify it again if ever we receive any articles of impeachment. Paglalahad ni Senate President Tito Soto, 3 maestrado raw ang nagbibigay sa kanya ng legal guidance ukol sa pagiging presiding officer ng impeachment court. 2 ang galing sa Court of Appeals habang isa naman ang mula dito sa Court of Tax Appeals. Siguro mga 2 weeks na. I had one yesterday. briefing. Ako naman siyempre basa ng basa. Tapos briefing kasi may mga bagay na hindi mo matututunan sa libro. Veterano na ng ilang impeachment proceedings si Soto. Hinimok din ni Soto ang mga kapwa-senador na maghanda rin. Let's say yung presiding officer mayroong gustong i-sustain na objection. Ayaw ng mga member. Ang member ng masusunod. So kailangan, as a senator, you must be aware of what is acceptable in rules of evidence. Yung mga gano'n. Kaya kahit regular senator ka lang, you must prepare in case there is articles of impeachment that reaches us. Napag-isipan na rin ni Soto ang posibleng schedule ng paglilitis kung sakali para hindi raw maapektuhan ang kanilang trabaho at para rin hindi tumagal ang impeachment trial. Ang isasuggest ko sa aming mga kasama na I'm sure papayag naman sila is pag umaga, Monday, Tuesday, Wednesday, ang Senate legislative work, 9 a.m. to 1 p.m. And then most probably, I will suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. Di pwedeng patagalin yan. Kailangan yan as soon as possible. The fastest way possible. Unfair to the public and unfair to the person being charged. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mahigit 7,000 ang stranded sa 83 pantalan sa bansa dahil sa bagyong Basyang ayon sa Philippine Coast Guard. Sa isang pantalan nga sa Cebu, mahaba na ang pila ng mga sasakyang naghihintay sumampas sa Roro. Mula roon nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Mel, kahit na downgrade na nga ang tropical cyclone wind signal dito sa lalawigan ng Cebu, naranasan pa rin ngayong hapon ang pabugso-bugso hanggang sa malalakas na pag-ulan dulot ng bagyong Basyang. Umabot na sa mahigit 1 kilometro ang pila ng mga truck sa bahagi ng National Highway sa Sambuan, Cebu. Hindi pa sila makasampa sa mga roro sa Bato Port
dahil Miyerkules ng gabi pa pinagbawal ng Philippine Coast Guard ang paglalayag dahil sa nakataas na tropical cyclone wind signal. Papunta sana ang mga truck sa Negros Oriental. Maging sa mainit port sa Oslob, Cebu, nakaantabay ang mga driver at pahinante na muling payagan ang paglalayag papuntang Dipolog City at Dapitan City. Mag-uul po tayo kay atong pamilya to asa tayo. Sa una, ang tadi. Tawag-tawag lang dito, pamilya. Pati mga kalakal na maaaring masira, stranded, tulad ng kargang karne ng manok ng isang truck, kaya panay ang paandar nito ng freezer. Wala may mo kay bagyo man. Amo gina basta biyahero, ginatutukan ko man pandar ang freezer. May sarili man sanang engine ba? Malangan-langan pag ito lang na Tumilan na. Tunga pa man ang krudo, bagan pa. Sa Liloan Port ng Santander, Cebu, pansamantalang pinatuloy sa isang elementary school ang mga stranded na pasahero papunta sanang Negros Oriental. Binigyan sila ng barangay ng pagkain. Naman siya uban nga, minsis mga dito pa sila or mangita sa ka-check-inan lang kay nagkamang po resort din sa amo ang pwede rin ka-check-inan. Mostly mga din ba sa way biyahe, ang mauna gid diri ang mga stranded. O nya ang mga lokal sad nya pa man sila gid kay maglanta pa man sila sa sitwasyon sa kuan kining bagyo. Kagabi pa pabugso-bugso ang ulan kaya binaha ang ilang kalsada sa barangay Sangat sa San Fernando, Cebu. Habang sa bayan ng Bulhoon, minomonitor ang Lusapon River na tumaas ang level dahil sa malakas na pag-ulan. Mel, sa mga oras ito nagpapatuloy ang pag-ulan sa malaking bahagi dito sa Southern Cebu, kagaya dito sa bayan ng Bolhoon. Pero pag-ambo na lang ang nararanasan sa mga sandaling ito. Pero patuloy na nakaantabay ang mga disaster rescue personnel, maging ang PNP at BFP sa anumang pwede pang mangyari ngayong gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Kuha na po tayo ng update sa Bagyong Basyang. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, ano nang magiging lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao ngayong weekend? Salamat Vicky, mga kapuso. Matapos ilang beses maglandfall ang Bagyong Basyang, humina po ito kaya unti-unti na ring mababawasan yung mga pag-ulan at malakas na hangin sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa Bayabas, Surigao del Sur, unang tumama ang Bagyong Basyang. Yan po ay 11:50 p.m. kagabi. Sunod po itong naglandfall. Dito yan sa may Hagna, Bohol, alas 11 ng umaga kanina. At sa Dawis, Bohol naman, alas 4 po ng hapon kanina. Isa na lang po itong tropical depression, mga kapuso. May lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour at yung bugso naman naabot sa 75 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito sa ngayon ay pa-west-southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, posibleng unti-unting umangat yung pagkilos ng bagyo sa mga susunod na oras at pwede rin magkaroon yan ng isa pang landfall dito yan sa may southern portion ng Cebu at sa Negros Oriental. Mula po yan ngayon hanggang bukas ng madaling araw. Sunod naman itong tutumbukin itong southern portion ng Panay Island. Pero mga kapuso, nakikita rin po ng Pag-asa na hihina pa lalo ang Bagyong Basyang at maaaring maging isang low pressure area na lamang sa loob yan ng susunod na 12 oras. Bukod kasi sa maraming beses sa pagtama sa lupa o yung multiple landfall po nito ay nakakapagpahina rin sa bagyo yung malamig at tuyong hanging amihan. Kumpara kagabi, naibaba at nabawasan na rin yung wind signal. Nakataas po ngayon ang wind signal number 1 sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, kasama po ang Cuyo Islands, Cagayancillo Islands, Calamian Islands, at pati na rin ang southern portion ng Masbate. Nakataas din yan sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Caluya Islands, at pati na rin sa Aklan. Kasama rin po sa under signal number 1 ang Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte at ganun din ang Siquijor.
Sa Mindanao, kasama pa rin po sa wind signal number 1 itong bahagi ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Misamis Occidental, Camiguin at pati na rin ang northern portion ng Zamboanga del Norte. Dito po mararanasan pa rin ang pabugso-bugsong hangin. Patuloy rin ang pag-iral ng northeast monsoon o yung hanging amihan. Sa malaking bahagi po yan ng Luzon. At ayon po sa Pag-asa, posible ring magpaulan yung shear line at yung localized thunderstorms ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may tsansa po ng ulan dito yan sa ilang bahagi ng Western Visayas, pati na rin dito sa may Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region at ilang bahagi po ng Aurora at ng Quezon. Pagsapit ng hapon, mas marami ng lugar ang uulanin. Kabilang dyan ang malaking bahagi ng Visayas, ganoon din dito sa may Southern Luzon, Bicol Region at ilang lugar dito sa Northern and Central Luzon, lalong-lalo na sa may Cagayan at pati na rin sa Isabela and Aurora area. May mga pag-ulan ding mararanasan sa Caraga, Northern Mindanao at ganoon din sa Davao Region. Linggo naman ng umaga, malaking bahagi po ng Luzon ang makakaranas sa mga pag-ulan. Ito po, kitang-kita sa mapa, concentrated yung mga pag-ulan at may mga malalakas na buhos na pwede pong magpabaha o magdulot ng landslide. Linggo ng hapon, may mga kalat-kalat na ulang mararanasan sa iba pang panig ng ating bansa, kasama po ang Visayas at ng Mindanao. Dito naman sa Metro Manila, mataas din po ang tsansa ng ulan ngayong weekend. Naku, kaya po kung may lakad po kayo, magdala ng payong at mag-monitor ng advisories. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Never say die pa rin si pambansang Ginoo David Licauco sa high-intensity training niya para sa pinaghahandaang indoor race sa Taiwan. Makichika kay Nelson Canlas. Kung sa GMA Prime Series na Never Say Die, arnis ang pinagkakaabalahang training ni Andrew played by David Licauco. Outside taping, into indoor fitness race ang pambansang Ginoo. Sa IG, pinasilip ni David ang kanyang high-intensity training kabilang ang pagtakbo at pagbubuhat. Extra motivated pa ang pagsasanay niya. Dahil kasama niya sa ilang routine ang co-kapuso actors na sina Apoy sa Dugo star Derek Monasterio at hating kapatid star Vince Maristela. Napamatay din ang training na ginagawa. Pati si Sparkle Balladeer Anthony Rosaldo, game na ring sumabak sa bagong indoor race na naka-place pa. Sa kanyang pagsali sa race sa Taiwan, may dalawang component ang sasalihang karera ni David. Ang 1-kilometer race at workout station na kailangang kumpletuhin with 8 reps. Saktong araw ang kanyang training para sa action scenes sa Never Say Die, lalo't malapit nang malantad ang kanilang mga makakalaban. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Narito ang update sa pagguho sa Cagayan de Oro City na ikinasawi ng 4. Pinag-aaralan na ng mga otoridad kung ligtas pa bang tirahan ang lugar. Nakatutok live si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Mel, halos hindi pa rin makapaniwala ang mga kaanak sa sinapit ng 4 nilang kamag-anak na nasawi sa landslide sa Cagayan de Oro City. Samantala, halos o mahigit 2,000 individual ang inilika sa lungsod, bunsod na rin ng mga pagbaha na epekto ng bagyong Basyang. Sa gitna ng malakas na ulan kagabi dahil sa bagyong Basyang, gumuho ang lupa malapit sa bahay ng isang pamilya na ikinamatay ng 4 na magkakaanak. Oh my God. Saan Emosyonal na ikinuwento sa GMA Regional TV ng kaanak ng mga nasawi ang sinapit ng kanilang mga mahal nila sa buhay. Sanbay? Dua ka tao. Bago ang insidente, nakachat pa raw ang babaeng biktima ng kanyang kapatid. Hindi raw niya inakala na yun na pala ang huli nilang pag-uusap. Una raw pinalikas ang mga residente malapit sa baybayin. Pero nawala gid siya bay, di gid ko makatuwa na sir bay nga mawala siya nga nagchat-chat pa biya-miya ng gabi eh. Grabe gid kasakit sa kuwa gid sir ay. Hamot lang yun, wag gid kabutangan sa kasakit sir. Pag ato na ko silang kwarto,
Paglantaw na ako, wala na sila, tabunan na sila giyutaw niya. Ang akong isa ka mangod, tiil na rin gagawa, sipa-sipa. Wala siya, oh. Akong kuanday maayo, ako din gikalot og maayo. Kwento ng kapitbahay ng mga biktima, pasado alas 10:30 ng gabi nang marinig ang dugungdong ng pagguho umano ng lupa sa naturang lugar na tumama sa bahay ng mga biktima. Kining managtiayon, natulog na sila anang panahon na. Kay gabiin naman gyud nga kusog ang ulan, natulog na sila anang hitabua, moong wa na sila kahibalo. Ayon sa CDRRMD, pinag-aaralan pa nila kung ligtas ba bang tirhan ang lugar kung saan nakatayo ang bahay ng mga biktima. Inaasikaso na ang mga labi ng mga biktima, nakatakdang magbigay ng tulong ang LGU sa mga naulila. Mel, ayon sa CDRRMD ay nagpapatuloy pa ang ginagawang risk assessment sa landslide area at pinag-aaralan pa daw ng LGU kung pababalikin pa ang mga residenteng nakatira malapit sa landslide area. Mel? Maraming salamat sa iyo, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Ayon sa mga eksperto, maling sabihin na exclusive economic zone lang ang Batayan para sabihing teritoryo ito ng Pilipinas. Matagal na nila itong inukupa at bahagi ng bansa batay na rin sa mga batas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Hindi ito pinalampas si Senador Panfilo Lacson. So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality of Palawan, the province of Palawan. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group, and it is ours. Ang Kalayaan Island Group ay binubuo ng 7 isla at 2 bahura na sakop ng lalawigan ng Palawan. Ang land area nito mahigit 88 hectares, kaya ito ang pinakamalaking munisipalidad sa bansa. Sa Pag-asa Island may nakatirang halos 400 residente at nakatatag dito ang isang barangay. Ang buhay ng mga taga-Pag-asa hindi nalalayo sa buhay ng maraming Pilipino na nakatira malapit sa dagat. Pero sila araw-gabi nakaharap sa banta hatid ng mga barko ng China na abot tanaw lamang nila. Kaya hindi nagustuhan ng mga taga-Pag-asa Island ang sinabi ni Marcoleta. We were offended. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin? Anong silbi ng mga magigiting na mamamayan namin? Na kumbaga they have already given up yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, bringing their kids. Isang resolusyon ang isusulong sa Sangguniang Pambayan sa Kalayaan sa Palawan sa susunod na linggo para ipatanggal sa record ng Senado ang mga sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Paglilinaw ng mga eksperto, hindi naman EEZ ang batayan kung bakit teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Yung sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng exclusive economic zone. Mali po yun. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Membro ng Congress si Marcoleta yung pinasayan. So dapat alam niya, the West Philippine Sea refers to our maritime zones. Ang maritime zones natin, 200 nautical mile from our archipelagic basin plus the territorial sea of our islands outside the 200 nautical miles. Klaro yun. Basahin niya lang yung batas. Maraming batas na raw, domestic at international, ang nagpatunay na teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Ang Presidential Decree 1596 na nilagdaan ni dating Pangulong Marcos Sr. na nagdeklara sa Kalayaan Island Group bilang teritoryo ng Pilipinas. Kinilala rin ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS ang pagsaklaw ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group.
At ito ang basihan ng Republic Act 9522 o ang Archipelagic Baseline Law of the Philippines kung saan bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang kalayaan. Nariyan rin ang Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act na nagtakda ng maritime zones sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. At pinatibay pa raw ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas laban sa China. Kinilala na nga at lahat, tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kahibangan yan? Batikos pa ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio kay Marcoleta. You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent. Okay. Kasi you are echoing the position of China. Patuloy namin hinihinga ng tugon si Senador Marcoleta. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Lumobo ang bilang ng walang trabaho sa bansa na pinakamataas sa loob ng 3 taon. Pinaka-apektado ang construction sector na tila niragasa dahil sa flood control scandal. Nakatutok si Maki Pulido. Mula 1.63 milyong Pilipinong walang trabaho noong 2024, umakyat ang bilang na ito sa 2.26 milyon noong 2025. Ito na ang pinakamataas na unemployment rate sa loob ng 3 taon. Mula mahigit 1 milyong Pilipinong nagtatrabaho noong 2023, bumaba ito sa 664,000 noong 2024 at lalo pang bumagsak pagpasok ng 2025 dahil 172,000 na lang ang nagtatrabaho. Sa sektor ng construction, nakita ang pinakamababang pagbaba ng bilang ng trabaho. Ayon sa PSA, epekto ito ng paghigpit ng gobyerno sa pagpondo ng mga infrastructure projects kasunod ng mga maanumalyang flood control project. Negative yung growth rate doon sa construction, particularly public construction. So dito, nakita talaga natin na ito yung major contributor sa year-on-year. Pero kahit sa labas ng construction, mahirap maghanap ng trabaho. Kasi kapag po walang trabaho, walang pera, walang panggastos po. Wala po talaga. Zero. Sabi sa isang pag-aaral ng Congressional Policy and Budget Research Department ng Kamara, kahit lumago ang ating ekonomiya noong 2025, mabagal ito kaya hindi makalikha ng trabaho. Sabi pa ng pag-aaral, baka nga mas marami pa ang walang trabaho dahil binibilang agad na employed ng Philippine Statistics Authority kahit yung mga nasa gig economy at mga nagpa-part-time kahit kapos o wala talagang kita. Halimbawa, yung tumutulong sa family business. Overall, naging 4.4% lang ang growth rate. Sabi nila, well, it is still a positive growth rate, which is true. Kaya lang, merong mga nangyayari sa loob ng ekonomiya natin na hindi nakakapture ng GDP growth rate. Unang-una na dyan, pagdami ng mga unemployed individuals. Ipinapanukala sa research paper ng Kamara ang suporta sa mga negosyo at sektor na nagbibigay ng maraming trabaho, tulad ng bawas sa buwis na kanilang binabayaran. Kung marami ang walang trabaho, maraming walang pambili. Mababawasan ang kita ng mga negosyo na magpapabagal lalo sa ekonomiya at may epekto lalo sa trabaho. Ano bang programa ng pamahalaan ang magdudulot ng mas maraming trabaho? Huwag na yung mga ayuda. Kasi yung ayuda temporary at saka ito parang nangyayari niyan, ginagamit na instrumento para makabili ng boto. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Tiwala si Senate President Tito Soto na mas bababa ang halaga ng konstruksyon ng new Senate building ngayong pamumunuan ni Senador Ping Lacson ang Committee on Accounts. Ngayon, si Senator Lacson na uli ang may hawak eh. Hindi, babayan. Ang daming tinanggal, ang daming hindi pwede. Mula 23 billion pesos, lumobo sa 31 billion pesos ang building cost ng new Senate building sa Taguig batay sa naging pagkwenta ng Department of Public Works and Highways Enero noong nakaraang taon. Sa susunod na taon, target matapos ang new Senate building na may 4 na tower at padayagonal ang itsura. Ani Soto, sinabi sa kanya na maaring sa kalagitnaan o padulo ng 2027 sila makakalipat doon. Ipinagpaliban ng San Pablo Regional Trial Court ang pag-issue nito ng arrest warrant laban kay Atong Ang. Ayon sa Justice Department, kasunod yan ang paghahain ng kampo ni Ang ng motion to suspend proceedings.
Para yan sa mga kinakaharap niya roong kaso na kidnapping with homicide and kidnapping with serious illegal detention kaugnay sa missing sa Bungeros. Ayon kay Prosecutor General Richard Padulyon, pinagsusumite ng Korte ang DOJ ng mga dokumento ukol sa kaso, pati mga kontrasalaysay ng respondents. Sa mga korte gumahawak sa mga kaso kaugnay ng missing sa Bungero ay San Pablo RTC na lamang ang hindi pa nakakapag-issue ng arrest warrant. Nagsimula na ang paglilitis sa mga korte sa Santa Cruz, Laguna at Lipa, Batangas para sa ibang kaso. Hindi nakaligtas sa baha pati ilang sementeryo, paaralan at palayan sa Agusan del Norte. Ang sinisisi, barado umanong drainage. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, pinasok ng hanggang binti na baha ang Remedios T. Romualdez Central Elementary School sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Remedios T. Romualdez, Agusan del Norte dahil sa bagyong Basyang. Every time po na malakas ang ulan, medyo talagang ganyan talaga ang sitwasyon natin dito sa ITR Central. Bumabaha talaga. Ang lahat ng mga tubig papunta talaga dito. Hanggang tuhod naman ang tubig sa Paranitayon Elementary School. Kada kuan gyud may lang nga uwan baha dahil direct. Pati ang sementeryo binaharin. Apektado rin pati mga palayan na hindi pa naaani. Isa sa mga itinuturong dahilan ng pagbaha ang mga baradong drainage, gaya ng drainage ng National Irrigation Administration. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng NIA. Ongoing na yung bidding, ma'am, sa project namin to recover po sa mga drainages po. Tapos kinakausap ni Mayor yung NIA, yung agency ng NIA, para tulungan kami na ma-resolve yung issues sa mga drainages po. Sa Davao City, mahigit 400 na pasahero ang na-stranded sa Pantalan, patawid sa Samal Island, Davao del Norte, dahil sa suspensyon sa biyahe sa sakyang pandagat bunsod ng bagyong Basyang. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Daan-daang mga tour packages sa loob at labas na bansa ang tampok sa pagsisimula ng Travel Expo sa Pasay City. Dinumog ang iba't ibang booths ng mga domestic at international travel agencies sa ika-33 taon ng Philippine Travel Agencies Association Travel Expo 2026. Inaabangan ito ng mga traveler para makamura, pero hiling nila matanggal na ang pinapataw na travel tax. Ayon sa pamunuan ng PTAA, pinag-uusapan ng umano nila kasama ang Bureau of Internal Revenue at mga airline company ang planong pagtatanggal sa travel tax. Dumalo rin sa pagbubukas ng Travel Expo si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, kung saan muli niyang idiniin ang kahalagahan ng being on the ground para sa turismo ng bansa na may malakian niyang naging ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Magtatagal ang Travel Expo hanggang sa Linggo, February 8. Kinasuhan ng 4 counts ng tax evasion ng Justice Department si Sara Diskaya. Pagtitiyak ng DOJ, madadagdagan pa ang mga makakasuhan. Nakatutok si Chino Gaston. Sinampahan na ng Department of Justice ang contractor na si Sara Diskaya ng 4 na counts ng tax evasion sa Court of Tax Appeals. Ang asawa naman nitong si Girlie Diskaya naghain pa ng motion for reconsideration kaya hindi pa nasasampahan ng kaso kaugnay ng kaparehong kaso. Konting hintay naman ang hiling ng DOJ kaugnay ng 6 na iba pang reklamo kaugnay ng flood control scandal dahil nakatakda na ring ilabas ang rekomendasyon nila. Una dyan ang reklamong plunder laban kay dating Congressman Zaldico na kumikbak umano sa flood control projects. For resolution naman ang reklamong malversation of public funds laban kay Senador Joel Villanueva kaugnay ng flood control project sa Bulacan. At sa reklamong malversation, direct bribery, corruption of public officials at iba pa laban sa mga isinasangkot sa mga flood control projects ng Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders. We have the 6 cases involving either of 2 contractors. That's Wawaw or Top Notch Catalyst Builders. So we are here to report that as of February 2, 2026, all of these 6 cases have been submitted for resolution, which will be released pretty soon. Okay, as to what date exactly, we just encourage the public to wait in the meantime. Hinihintay naman ang counter-affidavit ni Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla para sa reklamong plunder bago isumite ang reklamo sa DOJ Prosecution Panel. Sa February 12 ang kanilang deadline. Habang ongoing naman ang investigasyon ng NBI sa reklamo laban kay Senator Chis Escudero. As far as the case build-up, we cannot disclose who are subject of the case build-up as we do not want to preempt kung ano man yung ebidensya na ginagather
o kinakalap ng National Bureau of Investigation. Tinanong din ng DOJ tungkol sa mga entrepreneur na sina Jonathan Payawalso at Carlito Macadangdang na inuugnay umano sa top-notch catalyst builders. Ayon sa DOJ, kapwa sila kasama sa investigasyon. Pero sir, itong CISO, ano po ang kaugnayan niya dito sa Top Notch? Is like part of the contractor ba siya, sir? Hindi namin masabi kung contractor siya, kasi alam namin hindi naman siya contractor. Pero lumalabas yung pangalan niya doon as parang the proponent, no? So it's still up to the panel of prosecutors how they will see his participation, of what evidence will point to what his participation will be. That's something that we will have to await, no, because it's something that will be included in the resolution. Hinihinga namin ng pahayag sina So at Macadangdang. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, semifinals bound na ang tambalan ni Alex Yala at Janice Chen sa Abu Dhabi Open doubles event. Tinalo ng Southeast Asia duo sa loob lamang ng 1 oras at 6 na minuto sina Zhang Shuai ng China at Cristina Buxa ng Spain sa score na 6-3, 6-3 sa quarterfinals. Makakalaban na lang nila sa semifinals sina Teresa Mihalikova ng Slovakia at Olivia Nichols ng Great Britain na kapwa mataas ang tennis rankings. Bago yan, bigong makausad si Yala sa singles event matapos matalo laban kay Ekaterina Alexandrova sa quarterfinals. Kaugnay ng ibinalita namin kanina na pagbatikos kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa tila pagsusulong niya na ipamigay ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea, idiniin niya ngayon na hindi niya sinabi na ipamigay ang Kalayaan Island Group. Sabi ng senador, sadyaan niyang pinaiikli ang konteksto ng kanyang sinabi sa pagdinig ng Commission on Appointments. Ayon kay Marcoleta, sinabi niya na para maisama sa International Hydrographics Organization o IHO ang West Philippine Sea ay kailangang magdeposito ng mapa sa United Nations para ipaalam sa buong mundo na inaangkin natin ang bahagi ng high seas kabilang ang Kalayaan Island Group. Ayon sa kanya, sinabi niyang hindi yan pwede dahil paglabag ito sa UNCLOS, maliban na lang kung isusuko ang Kalayaan Island Group para maresolba ang issue. Excited at proud na humarap na magkakasama ang marami sa ex-PBB celebrity collab housemates sa Grand Media Conference ng kanilang Dream Project. Pinagsama-samang takot, kilig at tawa ang mararamdaman sa upcoming GMA Network and ABS-CBN Studios collab na The Secrets of Hotel 88. Ang full trailer niyan panoorin sa chika ni Aubrey Carampel. Welcome to Hotel 88! Ang hotel na minsan na-evict. Ngayon, muling nagbabalik! Trailer pa lang, intense na ang mga eksena ng PBB Celebrity Collab Edition Housemates. Gusto namin bilhin yung parte niyo. Saksak mo yung pera mo sa baga mo. Don't talk to my sister. Sa upcoming GMA Network and ABS-CBN Studios collab series na The Secrets of Hotel 88. Umalis na kayo, bumalik na kayo sa hotel. Sa Grand Media Conference, present ang kapuso cast na sina Will Ashley, Dustin Yu, AZ Martinez, Josh Ford, and Mika Salamanca. At mga kapamilya na sina Bianca De Vera, River Joseph, Ralph De Leon, Esni Ranolio, Cyril Manabat, Kira Ballinger, at Brent Manalo. Hindi nakarating pero kasali rin sa cast si Ma'am Clarice de Guzman. Iba't ibang feels nga raw ang kanilang naramdaman while watching the official trailer for the first time. Lahat kami nakasmile lang. Sobrang nakakatuwa at nakakataba ng puso. I got goosebumps. Ang ganda talaga ng pagkagawa. It's nakita talaga yung iba't ibang characters namin dito. Lahat kami kinalabutan sa trailer na to. Kasi this is the first time that we're watching this. Kung tila marami na raw ni-reveal sa trailer, maghintay lang daw because there's more. Super na-amaze ako na pwede palang ipakita sa trailer yung mga ganong details without it being a spoiler. Nakaka-proud po na it's all coming together. Lahat po ng mga shoot namin at nakaka-proud yung buong team ng Hotel 88.
Maging ang housemates excited na ma-uncover ang iba't ibang mga sikreto ng serye. Kasi may ibang eksena na wala kami doon habang sinushoot. So, ang ganda. Like, oh my God, paano yan nila ginawa? Parang na-reveal na yung isang secret ko doon eh. Parang, bakit naman? Anyways, isa pa lang yan sa secret ng series natin. Nagkwento rin sila tungkol sa kanilang mga karakter na ibang-iba raw sa mga napanood sa kanila as housemates sa bahay ni Kuya. Makita nyo rin na she's a runner. Grabe, first time kong tumakbo ng ganon. Pero sa beach, tumatakbo on the Barefoot. barefoot. And meron pa sa gubat, 'di ba? So I think that says a lot about my character. If there's one phrase that would best describe my character, siguro ito. Isaksak mo yung pera mo sa baga mo. Wow! Yun. I love that line. So, it's very unpredictable. My character basically is si Mr. Nonchalant Businessman na tinan natin kung may onting pitik ba siya or onting temper. Si Mika naging emosyonal pa dahil dream come true para sa lahat ng housemates na magsama-sama in one project. Hindi ako makapaniwala na finally may trailer na tayo, nalabas na siya, and talagang yung mga pinagdaanan natin lahat sa set, nakikita na nagkakabunga na. We already had that chemistry because of PBB. So going into set, it was much easier. Ang The Secrets of Hotel 88 ay sa ilalim ng direksyon ni Henry Kitain at mapapanood na sa GMA Prime simula sa March 2 at sa iWant starting February 23. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan, mga kapuso. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ashley Rivera. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Ashley. Salamat sa iyo, Ashley. Happy weekend, Ashley. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.